Ambitions is always a good thing, but too much ambition can also be dangerous, especially for people who forget to acknowledge their humble beginnings and who let success get into their heads. In all my years for mentoring my queens, I have asked for nothing in return. All I ask is all I ask is just a little respect and courtesy. After all, we are all more than just a pageant organization. We are a family, a sisterhood, bound by loyalty and mutual support, a sisterhood that has no room for ego and selfishness. Once again, congratulations for our new queens, and may this usher in a fresh wave of positivity for our organization. Thank you, and mabuhay! The Filipino pageant fans brought and Papanawat have been brought together by Mr. Arnold Vigafria. Before ALB, the Filipino pageant fans do not like Papanawat. But now you're now Papanawat. Everyone loves you. Everyone loves you now. Thank you So what is your message to Mr. Arnold Vigafria? Your last... No, Mr. Arnold still my friend, really, because I always thinking and support him. We never fighting with him, and we don't have any conflict because of the business is business. Yeah, friend is friend, and I give him a priority first. Even Miss Grand Philippines, I give him already the priority, but his organization is let the time pass for the deadline. We're not angry, so I have to keep continue our future for Grand Philippines because I have Emma here. She's the winner. I have CJ. So that's why I coming collaborate with winner Filipinas. For Mr. Arnold, we still have a good connection. We still have friends. Don't worry. I have a number. I have a WhatsApp. Yeah, nothing to fighting for. Thank you so much. Thank you so much. Even Bini Bini. I work with Bini Bini long time. The Bini Bini send the girls to me like a 6-year continue. Yes, I always join the final of Bini Bini. Yes. Every year I sit next to the Madame Stella husband. Yes, all the time. Yes, until the last year. Yes, I remember everything. The last year is 2022 or 21. I forgot. 2022 you came to New Frontier. Yeah. Candidate. Yes, I never complain them. Yes, anything. If they want to help, I can help. Yeah, even Bini Bini or Arnold as well. So inyong napanood mga kapolitika itong naging speech ni Sir Arnold dito sa isang event kung saan siya ang National Director ngayon ng Miss Interglobal Philippines dahil nga nagbabay na siya doon kay Mr. Nawat sa Miss Grand Philippines dahil nakuha na ito ni Sir Jojo Bargay. So sa kanyang speech mga kapolitika ay malaman at tila ba may pinatatamaan itong naging pahayag ni Sir Arnold. Kung ating sasabihin ay talagang tamaan na ang dapat tamaan at kumbaga ay parang tila daw sinisingil na ng utang na loob ni Sir Arnold yung mga tao na mayroong utang na loob sa kanya. So dito ay umani ito ng samot-saring reaksyon dito sa social media at yung mga netizen ay napareact mga kapolitika. Merong iba na happy at suportado itong naging pahayag ni Sir Arnold. Meron namang iba na ang comment nila ay sana maging happy na lang itong si Sir Arnold dahil klarong-klaro naman daw na ang pinatatamaan niya ay itong si CJ Opiasa, si Emma Tiglao at itong si Mr. Nawat. So in the latter part of the video ay napanood nyo rin po yung naging pahayag ni Mr. Nawat na kung saan ay magkaibigan pa rin naman daw sila nitong si Sir Arnold dahil alam naman po natin yung nangyari doon sa Miss Grand kung saan ay dalawa talaga yung corona na napasa atin. Yung kauna-unahan na ay kay CJ Opiasa, then later on is itong si Emma Tiglao. So ang sabi ng mga netizen mga kapolitika is napansin rin po nila na hindi na nakafollow itong si Emma
at si CJ doon kay Sir ALV sa kanyang social media platform. So hindi natin alam kung totoo ito, pero dahil tao lang itong si Sir ALV ay hindi maipagkakaila at hindi maitatanggi na ang kahinaan niya, maisip niya mga kapolitika na itong si CJ Opiasa at si Emma Tiglao ay hindi nagtanaw ng utang na loob sa kanya. So itong si Mr. Nawat rin, at sabi nga natin na dapat pa rin magkaroon ng independence ang Pilipinas pagdating sa mundo ng beauty pageant, which is ang maging challenge ngayon sa ating mga competitions ay yung hinahanap ng mga netizen na mala Miss Grand ang production at yung venue, at paulit-ulit nating sinasabi na ito yung hinahanap ng mga netizen, at nakitaan ito ni Mr. Nawat na pwede niyang ma-take advantage itong masatisfied ang mga Pilipino, yung gusto ng mga Pilipino na tinatawag natin ngayon na modern era of pageant, modern era of beauty pageant competition. So tinake advantage ito ni Nawat dahil sabi nila is kaya daw ibigay ni Nawat mga kapolitika yung show, yung entertainment na hinahanap ng mga Pinoy pageant supporters. So dito kay Sir Arnold ang naging partner niya na ngayon dahil nga may nag-sponsor, di ba, itong si Jojo Bragais doon sa Miss Grand at sa MJ All-Stars ng kanyang mga sapatos, mga sandals na susuotin ng mga candidate. So malaking factor yun kay Nawat na nagkaintindihan sila dahil alam nga natin ang sinasabi natin na business-minded itong si Nawat. So madaling nakuha ang loob ni Sir Nawat dito sa siguro ay partnership nila ni Sir Jojo Bragais. So ilan sa mga comment ng ating netizen dito sa social media. Valid yung emotion or sentiments ni Sir Arnold. Just imagine ikaw ang naghirap para maging sino sila and to be successful without asking in return. Ngayon, and I quote, without respect and selfishness, tinalikuran ka na. Same with ikaw yung nagsaing pero iba yung kumain. Pinakain mo sila pero ikaw ang pinaghugas. That's valid. So hindi natin maiwasan dahil sa sinasabi nga natin na itao lang itong si Sir ALV, at siguro pag siya ay nag-iisa na lang, naisip niya yung mga pinaghirapan niya before, most especially dito kay CJ Opiasa at kay Emma Tiglao, na masasabi natin mga kapolitika na kaya na nilang tumayo sa sarili lang paa, ay parang sabi nila kinalimutan na daw kung saan sila nanggaling, kung sino yung naghirap, sino yung tumulong sa kanya from the very start. So hindi maiwasan ni Sir ALV na magkaroon ng tampo dahil tao lang din siya mga kapolitika, at naisip niya siguro yon pag siya ay nag-iisa, most especially ngayon na wala na siya dito sa Miss Grand Philippines, dahil ang pinili ngayon ni Nawat ay itong si Sir Jojo Bragais dahil nga sa mga sponsors na gusto daw kunin dito sa Pilipinas, mga partners at yung mga commercial. So makakita rin dito si Nawat mga kapolitika kahit pa mag-invest siya ng ilang milyon sa ating bansa dito sa mga beauty pageant competition. So apparently ito ay valid yung emotion, tama yung sinabi ng ating netizen mga kapolitika, pero we are still hoping na sana is magkabati sila at walang maging anumang sama ng loob or tampo doon sa mga taong involved, especially dito kay Emma Tiglao at kay CJ Opiasa. And we believe naman na sa kailang mga sarili ay tinatanaw nila yung tinatawag natin na utang na loob dito kay Sir Arnold kung saan sila ay nanggaling. Pero dito kasi ay trabaho at trabaho lang, at professional itong si CJ at si Emma. Siguro naman sa loob-loob nila mga kapolitika ay talagang wala silang any negative feelings, at in fact dapat pa nga silang magpasalamat dito kay Sir Arnold. Pero dito kasi sa industriya ay kinakailangan rin syempre pag may mga opportunity, may mga chances ay i-grab rin nila CJ Opiasa at ni Emma Tiglao. So kahit pa siguro sabihin natin na merong naitulong itong si Sir Arnold Vigafria, ay sana maging happy na lang din siya dito sa narating ni CJ at ni Emma, kasi kahit wala na sila sa poder ni Sir Arnold ay kaya niyang maipagmalaki na sila ay produkto ng isang Arnold Vigafria. Okay, so ganun lang mga kapolitika dito sa industriya, ay uso yung mga lipatan dahil nga minsan ay merong mga opportunities na hindi natin kontrolado, merong mga desisyon na hindi natin hawak mga kapolitik. So we are still hoping na sana is magkabati at kausapin nila CJ at ni Emma at ni Mr. Nawat itong Sir Arnold, kasi ayaw nating lumaki yung gulo mga kapolitika at yung sigalot, anumang tampo, anumang sama ng loob
towards these people involved ay sana maging maayos na ang lahat. Okay, so yun po ang ating advice at may papayo dito, dahil nga especially pag mag-start na yung Reyna Filipinas, mga kapolitika, papaingayin na ngayon ng mga beauty pageant supporters. So hindi maiwasan kung wala na sa limelight, wala na sa camera itong si Sir Arnold, ay baka maisip niya talaga na sana is siya yung nandun, pero dahil sa competition ay na left behind at siguro iniisip niya na baka naiwan siya sa ere. So hindi maiwasan dahil nga tao lang Sir Arnold, at tayo na po dapat ang umintindi. So yun mga kapolitika, ang aking reaksyon at ang ating opinion. Ano po ang inyong masasabi dito sa di umano'y pinatatamaan ni Sir Arnold yung mga tao na ang sabi ng ating mga netizen ay sinisingil na daw dito sa pinagkakautangan nila ng loob? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.